Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Pahota. Magsitahin po tayo. Biyaya at kapayapaan ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, alalahanin natin kung gaano ang pangangailangan natin sa banal na Espiritu sa ating buhay at kung paano tayo di naging karapat-dapat sa kanyang pananatili sa atin. Panginoong Jesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong mga alagad upang kanilang maging guro at tagapagtanggol. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maakay mo ito sa buong katotohanan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Jesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maging bukal ito ng pagpapatawad at pagpapakabalan. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, ang kahit
Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang tubo mula sa langit. Animoy, hagunod ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang kuwari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa itinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga tao palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nangdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Syria, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga hangang-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu
Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Awit para sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinang buhay sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng malaika, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kaibigan patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat sakit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namin danan. Marumi paninisin, lantay panaliwain, sakit namin gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alam, lagi sa tamang landas. Tugunin aming lubog, kami bigyang malugod, ng iyong pitong kaloob. Naging palay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ninas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakabilid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo.
Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoon sa Kristo. Magsipupo tayo. Happy birthday po. Hindi makasagot. Happy birthday po sa inyong lahat. Sinasabi ngayong Pentecostes, ito ang pagsilang ng simbahan. At sino ang simbahan? Hindi niyo alam sino? Tayo ang simbahan. Kaya ito ang araw ng ating pagsilang. Sige nga, buhayin natin ang ating diba? Medyo tutulog-tulog pa ang ating espiritu. Kaya hindi pa natin maunawaan. Ano ba yung sinabi ni Father? Today is the birthday of the church. No? The day when the Holy Spirit came down upon the apostles. No? Ang ating simbahan na paningin sa ating pananaw ay hindi katulad ng simbahan noong mga unang araw na iyon. Dahil wala pa namang Vatican noon. No? 18th century after pa. Wala pang St. Peter's Square. 16th century after pa. And then, wala pa namang mga encyclical noon. 1730 pa unang nagkaroon. Wala pa mga kardinal, wala pang Curia. 11th century pa, umpisang nagsimula yun. Pero ano ba yung tinatawag mo na simbahan? Grupo ng mga taong takot. Takot, nato sila sa loob ng kwarto, nakapilit, dahil baka mahuli sila ng mga Hudyo. Pero anong ginawa ni Jesus? Nagpakita sa gitna nila at ang sinabi, kapayapaan, peace. No? At doon, nagkaroon sila ng bagong tapang. Nag-alam ang kanilang mga puso, kaya sinabi ni Jesus, isinusugo mo kayo kung paano ako isinugo ng Ama. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay patatawarin, at ang hindi patatawarin ay hindi rin patatawarin sa langit. Kaya nakikita po natin ngayong araw na ito kung ano dapat ang kahalagahan at relasyon, no? At kabuluhan ito sa ating buhay ngayon. Merong isang nanay, isang linggo, ginising niya yung kanyang anak. Sabi niya, Johnny, gumising ka na dyan. Malilate ka na sa simbahan, sa misa. Ayoko po na, hindi po ako magsisimba. Sige na, bumangon ka na dyan. Pumunta ka doon sa simbahan. Ayoko po, bibigyan ko kayo ng dalawang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta sa simbahan. Una, ayaw ko sa kanila. Ikalawa, ayaw rin nila sa akin. Sabi ng nanay, ano ba yung pinagsasasabi mo? Sige na, bumangon ka na dyan at mahuhuli ka na. Bibigyan kita ng dalawang dahilan kung bakit kailangan mo pumunta sa simbahan. Una, 40 anyos ka na. Ikalawa, ikaw ang parisubris sa simbahan iyon. Takot. Meron mga ibang pari, takot sa bagong assignment. Kami, in a few months, in a few weeks, siguro, mababago na ang aming assignment. Malilipat na kami ng assignment. Hindi na kami dito. Pero kailangan kaming sumunod sa aming obispo. Pero mga iba, natatakot dahil maglingkod sa kanilang parokya. Dahil very aloof yung kanilang mga parishioners. Ayaw sa kanila, hindi sila tayo. Kaya meron din ang nararamdaman nila, hindi na rin nila tayo yung mga parokyano. Kamukha ni Johnny. Parang tayo, tandaan natin at pabatid natin. Pumupunta tayo dito sa simbahan. Lalabas tayo rito pagkatapos ng pagdiriwang. Pero nalaman ba ng ibang tao na tayo ay nagsimba? Hindi. We will go to church very silently. Lalabas din tayo, uuwi sa ating mga tahanan. Ganon din, tahimik, takot. Takot ipahayag ang mabuting balita na ating tinanggap. Bakit tayo natatakot? The Holy Spirit has the outpouring of the Holy Spirit in us will give us 3 consequences. Tatlong mahalagang bagay. The first one is, it will give us a radically new relationship with God. Bagong pakikitungo sa Diyos.
makita sana natin na talagang mahal tayo ng Diyos. Si Maya Angelou, yung isang famous black writer who recently died in the US, sabi niya nung mga nasa 20s siya, she was acting like an agnostic. It was not totally denial of God. Pero sabi niya, hindi ko naman nararamdaman ang presensya ng Diyos sa buhay ko at sa paligid ko. One time, a professor asked her to read aloud a story. And the end of the story, the last few words were, God loves me. Pinaulit sa kanya nung kanyang professor, God loves me. Wala lang sa kanya. Nung ikapitong pagbasa niya, pagsabi niya, God loves me, naisip ni Maya Angelou na sabi niya, oo nga, baka nga mahal ako ng Diyos. Alam niyo, nung 7 taon pa lamang itong isang Amerikanong Father William Bosch, doon sa kanyang hometown, Paris, doon sa loob ng simbahan, maraming arko. Doon sa pinakamataas na arko, at merong stained glass doon. Ang design doon ay isang mata, isang malaking mata. At pag napunta sa labas ng simbahan, doon kung saan siya nag-aaral sa eskwelahan, makikita mo yung mata na yan sa stained glass. At laging sinasabi ng kanyang mga guro, yan ang mata ng Diyos. Laging nakatingin sa iyo. Kasi pag nagkamali ka, parurusahan ka niya. Isang araw, pumasok siya sa loob ng simbahan. Wala siya nakita ng mga tao, kundi isang ali na nagdarasal ng rosaryo. Nakita ng ali na nakatingin siya sa malaking mata. At ang sabi ng ali, halika, lumapit ka dito. Do not think of God as looking at you, watching on your every movement. Then, when you make a mistake, God will punish you. Look at it this way. God loves you so much, He cannot take His eyes off you. And what a big difference that means, no? Tingnan mo, sinabi na mahal ka ng Diyos, kaya hindi niya maalis ang paningin sa iyong mukha. Ganun din naman tayo, meron tayong mga litrato ng ating mga mahal sa buhay. Pero ngayon, nasa cellphone na, no? Mga picture, inahalik-halikan pa natin. Ganun din daw ang Diyos. Sobrang mahal niya tayo, kaya hindi maalis ang paningin niya sa atin. But do we believe that God is always present in us? Itong paglimlim, pagpasok ng Espiritu Santo sa ating mga puso, ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At tatanungin natin, paano natin ito susukian? The second consequence of the Holy Spirit is there will be a transformation of the heart and of the life of the individual. Kahapon doon sa aking alas 7 misa, kagabi, pagkatapos ng aking misa, tinakita naman ng isang batang lalaki, 5 years old. Sabi niya, Father, kanina sabi mo, sa misa mo, meron kang transformer. Transformer na hindi. Ang sabi ko, transformation, pagpapanibago. Tama na naman, no? Transformer. Kung saan kung iisipin natin, dahil binabago tayo, ang binabago sa atin ay hindi ang panlabas na anyo, hindi yung pagpapaganda, hindi yung pagpapabuti, hindi yung pagpapabata, kung hindi ang pagpapanibago ng kalooban ng ating espiritu. Maging banal tayo. No? Ginagawa natin yung ating pagsasabuhay bilang Kristiyano. Pero titignan natin, ano ba yung ating mga katagang sinasabi? Meron mga ibang tao, napaka-normal na sa kanila yung magsalita, no, na masama. Expression lang naman ito, Father. No? O kaya, anong mga jokes ang ating mga ikinakala, mga green jokes. And then, pag tayo ay nasa private rooms natin, no, anong mga websites ang ating binibisita. Sabihin natin, this is a private scene, Father. No, you don't have, it's none of your business. Parang yung sinabi ng China sa Pilipinas. Nung nagtatayo ng mga oil rigs doon sa Spratly Island. It's none of your business. Parang kanila ang Spratlys. At doon sa ibang mga isla na kanilang inaangkin. Ganito rin. Sabihin natin, wala tayong pakialam sa ating kapwa. It's me and my God alone. Basta
basta ako, okay ang aking pananampalataya, wala na akong kailangan gawin pa. Takot tayo rin pahiya. Sinasabi ni Jesus, isusubo ko kayo. And by virtue of our baptism, that is our responsibility to proclaim the good news at all times, wherever we are, to all people. At makita sana natin yung ating responsibilidad at tungkulin na yun. Ginagawa ba natin? Hindi. Narinig natin doon sa pagbasa sa una na nang lumilip ang Espiritu Santo sa mga tao ay nagsalita sila ng iba nilang lengguwahe, their original languages. Pero isang lengguwahe lang ang naiintindihan ng lahat ng tao, anumang uri, anumang lahi. And that is the language of love. At yun ang gusto ng Diyos na ipahayag natin, yung pag-ibig natin sa kapwa. Pero dahil na tayo ay mas nakikinig sa sinasabi ng mundo kaysa sa sinasabi ng Ebanghelyo, pinipilit natin gawin kung ano ang sinasabi, dinidikta ng mundo sa atin. The third consequence of the outpouring of the Holy Spirit is there will be a direction for ourselves in guiding us towards the kingdom of God. Meron na tayo ngayong makamatnubay. May guidance na tayo. May magsasabi sa atin, dito ang pumunta sa kaharian ng Diyos. No? Hindi yung mga sinasabi ng mundo. Hindi yung sinasabi para tayo ay masaya, tayo ay maligaya, kailangan kapangyarihan, kayamanan, no? Katanyagan. Yan ang binibigay sa atin. Pero sabi sa atin ng Ebanghelyo, pumunta ka sa isang lugar na hindi mo gusto at doon mo ipapahayag ang mabuting balita. Sa pamamagitan ng ating gawa at sa pagtanggap natin ngayon sa banal na Espiritu na mapuspusan ang ating buong katauhan, ay mapanibago tayo ng ating isipan na we have a new attitude to direct us to the kingdom of God. Huwag tayo matakot. Hindi tayo iniwan ni Jesus na maulila. Meron tayong tagapagtanggol, mayroon tayong patnubay, ang Espiritu ng katotohanan. Amen. Magsitayo po tayo.
buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang buong simbahang Katolika ay lalo naging kasangkapan ng pagkikipagkasundo at tagapagpabuyod ng pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay patuloy na maging inspirasyon sa kanilang mga pinagmumuluhan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng guro ay makapagtuntal ng mga tunay na magpapahalaga sa kanilang mga tinutuluan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ng malasakit sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Nawa, ang mga binabalisa ng mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod ng kami maging tunay na mga kasangkapan sa pagtatatag ng kaharian kung saan ka nabubuhay at nagahari kasama ng Ama ng Panginoong Hesus, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Siguro tayo. Sa iyong kagandahan,
Dalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang malaking lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at pag-ingat ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang naglahat ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng malapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulubog sa mga taong tinubos na iyong itinatampo bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng buong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakilan. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuhi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ngayon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya.
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tarang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa mga na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagliwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo dumulog sama. Hinihiling namin kami ialiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala naming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming napakarami at paulit-ulit na mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Yeso Cristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay babalik na ako.
Ama namin mapagmahal, na lumikha ng isang kalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagpagbaba kami sumasamo, ipagkaloob mo ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng aming bansa ngayon upang bigyan ng aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapititong krisis sa kuryente at pati rin ang aming mga uhaw. Sa hudyat ng salita mo, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang makasimula na ang naudlot na pangkaraniwang panahon ng tag-ulan at upang maiwasan ang natitintong krisis. Diyos namin maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at panlulusay. Ngayong panahon ng krisis, mahal namin Panginoon, tinuki mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa mga inang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ina ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsitahin po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpaparang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hihingi ng pansin. Gaganapin ang Mass of the Holy Spirit o Students' Mass sa ganap na alas 11 ngayong umaga. Ang banal na misang ito ay inaalay upang hingin ng patnubay ng Espiritu Santo sa pagharap ng mga mag-aaral sa panibagong hamon ng buhay eskwela. Ang lahat ng mag-aaral ay bibigyan ng natatanging pagbabasbas pagkatapos ng misa. Hinihikayat ang mga mag-aaral na dumating na suot ang kanilang uniforme sa paaralan. Marami pong salamat. Ang gabi na po natin ang huling pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain kayo ng banal na Espiritu ng kasaganaan ng kanyang handog. Patuloy nawa kayong gabayan sa kabanalan sa iyong buhay. Amen. Nawa tupugin lahat ng apoy na nanaog sa mga disipulo ang lahat ng kasamaan sa inyong mga puso at papagnirasin ang mga ito sa dalisay na liwanag. Amen. Tibayan nawa ng Diyos ang inyong pagmananampalataya sa mga oras ng alinlangan at pagkalooban nawa kayo ng inaasahang buhay na walang hanggan sa piling ng mga banal. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang sigulakan ng inyong misyon. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.